salita mula sa kaitasan. Na inihayag sa inyong kalagitnaan. Hindi ninyo lubos na mapagkilala. At maunawaan sapagkat kayo ay nananatili pa rin sa inyong mga sariling pangatao. Na kung paano ang aral mula sa harapan ng Diyos ay nagutos upang kilalanin at tuparin ninyo ito, upang dumating sa gitna nyo ang mga bagay na mabuti at inyong ikabubuti. Hindi nyo matanggap sapagkat ito'y tunay na nakikipagkalit laban sa inyong mga pagkatao. Ang aming mga salita na nagtuturo upang kayo ay maglikat ng paggawa ng masama at ang kilitin ang mabuti at maglarawan ng pagsunod sa palatuntunan at kautusan ng Diyos. Ito'y naging isang palamuti sapagkat sa inyong pagkakala na inyong nasumpungan ang dakong banal, kayo'y kabilang na rin na masabing banal, gayong kayo'y mapagpakunwari at tunay na mga palalo sa aming harapan na ang aming salita ay aming inihahayag. Dadapat sa sandaling panahon kayo nga'y may sa pakikinig. Dadapat paglikat ninyo sa dakong ito ang inyong sariling mga pasan at pangatao siyang inyong nilalakad sa 6 na araw at sa 7 araw kayo muling paparito na waring kayo ay mga banal at tupa. Dadapat ang inyong pangatao ay parang mga libingan na mga pinapaputi sa labas. Dadapat ang loob ay mga bulok at mabaho. Aking mga anak, sinong nakaunawa at sinong nakatatalos at nakakakilala ng mga bagay na ito? Hindi baga kami na sumisiyasat sa lahat ng sandali upang kayo tao ay hindi dapat magbulaan sa harapan ng mata ng Diyos na siyang lumikha ng buhay at nagbibigay nito. Ang kaligtasan baga naming inihayag. Kamtin ninyo sa panahon lamang baga at paraan ng inyong pagparito at sa sandaling oras na inyong pakikinig. Dadapat hindi nyo hubarin ang inyong mga lumang kasuotan. Ano't hindi kayo magpakatalinong katulad ng ahas? Na pag tinanggal ang kanyang damit, hindi na niya muling isinusuot.
Dadapot kayo. Ibig ninyong yung pagkalarawan ay katulad ng baboy na ilang ulit bang nililinis, muling nagbabalik sa putik. Kailan magtagumpay at makita ang kaliwalatian ng Diyos at masabi ng tao na ang Diyos nga ay nasa gitna nyo at ang Diyos nga ay siya ninyong sinasamba sa Espiritu at katotohanan. O kayo'y nangaparito nang dahil kayo'y nakatamo ng biyaya mula sa kamay ng Diyos. At nakarinig ng kanyang palatuntunan at pinagpayagan ng kanyang kautusan, dadapat hindi nyo malang makuha na ito'y sundin at ganapin. Sino kayo sa aming harapan? Upang sa bawat sandali na kayo'y ating ibig at mayroong kayong nasa ang kamay ng Diyos ay mabilis na iulat at itulong sa inyong mga kakailanganin. At ang kapangyarihan ng Diyos ay lulukob upang umulalay sa bawat isa sa inyo sa inyong mga gawang di matuwid. Sa mga bagay na ito, niyuyurakan ninyo ang katuwiran at kapangyarihan ng Diyos sapagkat kayo ay mapagpakunwari sapagkat ang nasa lamang ninyo ay ang kaligtasan ng inyong mga taglay na laman. Dadapot hindi ang Espiritong napaloob sa inyong mga katawang laman. Ginawa ninyo na sa lilungan ang tahanan ng Diyos upang kayo ay mapawi sa mga bagay ng kapighatian ng buhay na ito. Ginawa ninyong sandigan at sandalan upang sa inyong mga suliranin magkamit ng katugunan. Hindi gayon. Ang kaligtasan naming ninalasa at aming ipinagkakaloob at pinauunawa ay inyong kailangang kamtin sa pamagitan ng inyong tapat na pagsunod na walang pagpapakunwari sa mata ng tao kundi sa harapan ng mata ng Diyos na buhay. Huwag niyong sabihin kayo'y mga tinawagan bilang sisidlan, bilang mga tagapagpahayag ng banal na kaban ng tipan. Dadapat hindi ninyo baguhin at hindi ninyo susundin ang kalooban at katuwiran ng Diyos at inyong lalabagin ang kanyang kautusan. Sino kayo sa aming harapan? Kung inaakala ninyong kayo'y mahalaga sa tahanan ng Diyos at kalakip bilang manggagawa ukol sa kaligtasan, kabag-habag kayo sapagkat hindi ganyan ang nasa ng Diyos bilang mga alipin ng kanyang katuwiran at ng kanyang kapangyarihan. Maging ang mga sundalo ukol sa tao sa inyong kapanahunan dumadaan sa mabibigat na mga tinatawag na training upang masukat ang kanilang tunay na pagtitiyaga at pagpapunyagi at tunay na layunin na maging isang
sundalo. Ano't kayo bilang mga napili at nakabahagi sa tawag upang maging sundalo ng Kristo. Ayaw ninyo na kayo'y mahirapan. Ayaw ninyo na kayo'y mga sugatan. Ayaw ninyo na kayo'y madaan sa iba't ibang uri ng pagsubok ng buhay na ito upang maalaman ninyo kung anong mahalaga ang laman o ang espiritu o ang katuwiran ng Diyos o ang katuwiran ninyo bilang taong taglay ay ang laman at mga. Yan ang hindi nyo napagkikilala. Dadapat kung dumating sa inyo ang kapighatian, kayo'y dumudulog sa harapan ng Diyos na mga katulad ng mga taong palalo na nagsasalita na may panunumbat, na maging ang mga araw at taon ng kanyang pamamalagi kabilang ng mga tapat na alipin ng Diyos. Dadapot wala pang matuwid na gawa ay nagnanasa ng bunga ng kanilang pinagpagalan. Kung sa mga buhay lamang na ito kayo'y magsisiyasa sa harapan ng Diyos sa pangalang Kristo, sa anumang paraan, hindi kayo nararapat sa pangakong kaligtasan. Ang aming salita ay pawang buhay at may kapangyarihan. Dadapot sa inyo ay walang kabuluhan, sapagkat ang aming salita sa sandaling katulad nito, gising sa inyong kaisipan at sa inyong mga kalooban. Dadapot sa inyong paglisan sa dakong ito ang aming mga hinasik ay nagaw ng masama. Sapagkat kayo ay may pagpangapanginoon sa inyong mga sarili at hindi nyo lubos na isinuko sa aming harapan upang maging alipin ng aming katuwiran at maging larawan ng aming kapangyarihan. Kung kayo ay gumawa at tumupad at maglingkod, hindi lamang sa panahon ng inyong mga kaginhawahan, kundi maging sa panahon ng inyong kapighatian, at hindi lamang sa panahon na sa buhay na ito ay wala kayong kabagabagan, kundi sa lahat ng sandali, sapagkat ang paglilingkod sa harapan ng Diyos ay hindi sa panahong ibig ninyo, kundi sa panahong ibig ng Diyos sa lahat ng sandali, sapagkat ang tao at ang mga kaluluwa ng inyong mga kapatid na umihibik ng kapangyarihan ng Diyos ay hindi lamang sa oras na inyong inaakala, kundi sa lahat ng sandali, sapagkat sa inyong panahon na may sinisilang at may panahon na may tunay na may lumilisan, at ang kapanganiban ay nasa apat na sulok ng lupang inyong kinasaligan. Matanlawan man lang sana ng aming salita at maulinig man lang sana ng inyong mga kapatid ng may kapangyarihan ang aming mga salita upang magtanlaw sa kanilang kaisipan, sa kanilang puso, na ang mga bagay ng kanilang mga hakbangin at paglakad ay hindi pala matuwid sa harapan ng Diyos, kung mapagkilala ang kautusan at palatuntunan ng Diyos na inyong ipayag, at hindi ang inyong mga sariling karunungan at hindi ang inyong mga sariling karangalan,
upang kayo ay lumakad na matuwid at may katapatan sa aming harapan, sapagkat hindi nyo pakalasain ng bibig ng tao ang pumuri sa inyo, kundi ang bibig ng Diyos. Kung ang mga bagay na yan inyong napag-unawa, pahalagahan ninyo ang bawat tiktak ng oras. At nakikita ninyo ang laman ng daigdig na inyong kinasasaligan. Hindi lamang ang mga tao na may buhay na nakikita ng inyong mga mata, kundi ang mga espiritu mula sa kailaliman hanggang dito sa kalaparan ng lupa na inyong kinasaligan, at makilala ninyo ang tao sa inyong harapan kung anong uri ang bawat isa sa kanila, at mapagkilala ninyo kung gaanong kahalaga ang katuwiran at kapangyarihan ng Diyos na marapat mga puspos sa inyong mga katauhan, upang masabi na kayo'y alipin ng Diyos na buhay, na may kakayahan bumuhay at magbigay ng katulungan espiritual material na walang hinihintay na kabayaran, kundi ang tao mahangon ninyo sa bangil ng kapahamakan at sa mga bagay ng kamangmangan ng buhay na ito, sapagkat sa ibabaw ng sanglibutan nariyan ang kapanganiban, at eto ang ipinagkaloob ng Diyos upang pagsanayan ninyo tao na makaligtas sa mga bagay ng sanglibutan na inyong panghawakan ang katuwiran at salita ng Diyos, akibat ang inyong pag-iingat na kayo naman ay hindi madaig ng mga bagay ng buhay na ito. Anhin ninyo ang kayamanan na labis sa inyong ibabaw ng lupang inyong kinasalikan, kung siyang maging daan upang may lugmok kayo sa kapahamakan, upang ang kapahamakang ito magbunga ng kamatayan espiritual, material, espiritual, dadapat kung kayo'y mga sapat sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos. Magkaroon kayo ng kapayapaan, kalinsabay ang inyong pagsusugigasig sa paglilingkod sa harapan ng Diyos sa maliliit at malalaking mga utos na aming ipinakikilala, na aming ipinauunawa, na aming inihayag sa pamamagitan ng aming mga bibig na inyong nakikita na aming ginagamit, sapagkat siyang marapat, aking mga anak na babae at lalaki. Yan ang aking daladala sa inyong kalagitnaan. Sikapin ninyo na sa mga ganitong pagtitipon na maangkop at mapuspos ang kapangyarihan ng Diyos, upang masiyasat ang bawat kaisipan ng tao at maisaysay ang bawat nasa kalooban na daladala ninyo at tao sa pagharap ninyo sa harapan ng Diyos na buhay.
sapagkat sa inyong panahon, ang tao'y hindi madaling manampalataya, malibang kung inyong may pahayag ang mga bagay ng lihim na kanyang kinahihiya. Sapagkat ng lubos na matigas ang ulo at matutol ang kalooban at tunay na sumisikad sa pagsunod upang ang kanyang pagakbang ay pasulong at hindi pagpurong. Kamusta kayo, aking mga anak na lalaki at babae? Nakapanghimagod baga ang salitang paglilingkod? Nakakapagod baga ang pagtupad ng tungkuling inatang at tinanggap ninyo sa aming harapan? Kung sabihin ninyong hindi, ano't hindi kayo gumagalaw? At kung sabihin ninyong nakakapagod, hindi pa kayo nagsisimula? Marapat baga ang mga salitang yan? Magpakapantas kayo, sapagkat ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang bagay na marumi na makakapasok sa kaharian ng langit, at walang bagay na matuwid ang masasabing liko, at walang liko na masasabing matuwid kung ang bawat ninyong pagakbang maging lihim o hayag, batid ng aking Ama sa kaitasan, upang sa lihim ipagkaloob niya ang kagantihan. Huwag niyong sayangin ng panahon at pagkakataon ng ilaw ay nagniningning sa inyong kalagitnaan, upang ang dilim ay mapawi at maliwanagan kayo ng kanyang taglay na ilaw, upang kung dumating ang panahon ng kanan ng buhay na inyong taglay, kung kayo'y mga tapat at mapagpatuloy sa inyong mga tinanggap hanggang sa kanan ng buhay na taglay ninyo, mayroong kayong ganti sa kaharian ng kaitasan, at makabahagi kayo ng pangakong kaligtasan kung kayo ay di manghimagod at kung kayo ay maging tapat sa harapan ng Diyos na buhay, aking mga anak na babae at lalaki. Samantalahin ninyo na ang kaharian ng langit ay nasa gitna nyo, dadapot hindi nyo nakikita at hindi nyo napag-uunawa. Dadapot mapalad ang mga sumusunod na may pananampalataya, makita man o sa hindi, aking mga anak. At hindi sana dumating ang panahon ng paghiwalay ng katawan at espiritu sa kaninyo makilala ang kaharian ng langit ay nasa gitna nyo, at tunay ng daan ng buhay ay siya na ito, at siyang tunay na dapat nataakin ninyo, o tao, dadapat kayo'y nasa buhay espiritu na,
at wala na kayong magagawa upang ang bawat kalikuan ninyo ay inyong may tuwid at ang inyong mga kakulangan ay inyong punan at masabi ninyo na ang paglilingkod ay marapat nga aking mga anak. Yan ang aking dalada na siyang santi kung bakit hindi lumitaw sa bawat isa sa inyo ang salitang Kristo at hindi lumitaw ang salita na kayo na nga at kayo na nga ang bagong tao na isinilang sa Espiritu at hindi sa laman, aking mga anak, upang ang mga bagay ukol sa Espiritu ay inyong mapag-unawa at inyong tunay na mapagkilala at mabadha sa inyong mga katauhan ang paglakad ukol sa Espiritu at hindi sa laman. Unawain ninyo ang aking daladala sa iyong kalagitnaan bago ako lumisay. Magpaalala ko upang mapagkilala ninyo ang kapangyarihan ng Diyos at kamangmangan ninyo o tao. Upang walang laman na magmapuri sa kanyang sarili, maliban na lamang kung siya ay napa sa ilalim sa kautusan at palatuntunan ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos siyang lumiwanag sa kanyang pangatao na marapat ang kapurihan mula sa harapan ng Diyos ay mahayag sa pamagitan ng taong yaon na lumalakad sa kalooban ng Diyos na buhay. Dadapat kung ikaw o tao lumalakad sa iyong sa iyong ibig, kailanman hindi ito magbubunga ng kapayapaan, kundi ito'y magbubunga ng kapighatian at ang paglangit-ngit ng ngipin ng dahil sa inyong pagtangis at kalumbayan. Aking lingkod bilang unang sugo, sandaling panahon ibig ko, halika sa aking harapan. Upang itanyag ang karangalan ng Diyos at hindi lubos na yurakan ng tao sa inyong kapanahunan. Upang maunawaan ng tao na hindi higit ang katuwiran ng tao sa katuwiran ng Diyos na buhay. Naunawaan. Nais kong at hinahalin ako ang iyong nasasakupan na mula sa ibang bayan na ngayon kasalukuyan
nasa gitna. Kayo. O, yung mga... Hindi ito akin. Baka yung kapatid natin na Kapampangan, na Tagalubao, Pampanga. Magalang-galang. Dahil yan, Ang kasangkapan na iyong nasakupan nasa kabila na siya'y nakatali sa kanyang kabiyak nang dahil sa pangingibang bayan ay nagkaroon ng karapatan na umiwalay sa kanyang kabiyak. Napagkikilala mo ang aking wika at tinuloy. o, Luisa, marami. Ayan na po. Ano